Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Habang abala sa Senado ang bangayan tungkol sa kung sino ang totoong Senate President, ay abala naman sa WPS ang mga Chinese at naglagay na naman ng this time it's movable or itong floating structure daw yung nakita at pwedeng at namataan at pwedeng sasakay ang apat na tao sa floating structure na ito. Kaya ano kaya itong floating structure na ito na nilagay na naman ng mga inchik ng People's Liberation Navy diyan sa ating isla sa Baho de Masinloc. Kaya ito ang ating mga kaibigan sa UNTV atin panuorin. Ito ay balita mismo galing sa ating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Bronner na mismo sila ang nagkita nito na floating structure na merong ang nakasakay na 4 hanggang 6 na tao. So ito ang video atin panoorin. Kumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang napaulat na moving structures sa loob ng lagoon ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., nagpalipad na ng eroplano ang militar sa lugar upang matukoy ang buong itsura ng istruktura. Nakatakda rin mag-deploy ng mga barko ang AFP para bantayan ang aktibidad sa paligid nito. Dagdag pa ni General Bronner, ang naturang istruktura ay kahalintulad ng satellite imagery na ibinahagi online ni maritime expert Ray Powell ng Sea Light, nakuha noong May 28. Alright, so ang pinagtaka ko lang diyan, bakit ang ating gobyerno, lalo na ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard, ay hindi mag-istasyon diyan ng isang barko mismo diyan sa bukana ng Baho de Masinloc para wala nang makapaglagay diyan ng mga illegal na mga structure. Yan ay fixed structure daw ayon kay Ray Powell, yung eksperto sa satellite imaging. Yan ay fixed structure. Ngayon ang nakita naman nitong bago lang yung una ay fixed structure yun. Yung pangalawang nakita ay moving. Lumipat-lipat daw. Para palang bulalakaw, no? Palipat-lipat. O baka may ano yan, baka may makina. And then lilipat siya kung saan niya gusto. Baka yan ay isang yung isang scientific research facility. Baka merong mga drilling yan, merong mga scanner na mag-search kung saan yung the biggest deposit ng natural gas na narito sa WPS. Yan kasi ang hinahangad yan ng China na madiscovery nila kung saan talaga tutusukin yan ng drilling, yung reserve gases na nariyan sa WPS. Yan kasi ang kayamanan na makapagsalba sa ekonomiya ng China sa pagdating ng panahon na saturated na talaga ang population ng China at ng buong mundo. Yan ang makasalba sa kanila eh. Hindi na sila magiging dependent sa Iran, sa Middle East ng energy, ng oil, kapag nakuha nila ang WPS. Alright, balik tayo sa UNTV. It's a 6x6 structure, no? Na parang sa tingin natin may antena siya. Tapos dun sa latest na image na nakuha ng ating Philippine Air Force na lumipad over the Baho de Masinloc, may mga tao sa taas. So, may mga tao, may 6 na tao dun sa structure. Tiniyak naman ng AFP na nananatiling handa ang pamahalaan sa anumang diplomatic measures kaugnay ng insidente. Alright, at mukhang lumabag na naman ng China sa kasunduan nitong conduct of the sea noong 2012 yata yun na kasunduan na pinirmahan ng lahat ng mga bansa na nag-claim ng mga isla sa WPS. Kasama dyan ang India, amigdat ang Vietnam, Pilipinas, at ibang parte ng Asian nation ay merong mga nag-claim dyan. 3 yata ang nag-claim. Yung isa ay isa sa bandang Indonesia, ganon, Malaysia, hindi ko tiyak. Basta Vietnam at Pilipinas ang pinakasolidong nag-claim niyan
ng mga isla diyan sa WPS kasi mas malapit tayo at pasok sa ating mga 200 nautical miles economic zone. Okay, so balikan natin tong structure na ito nung una. Nung na-scan ito ng isang eksperto sa satellite na si Ray Powell ng Amerika, kaya nga nakita ito nila nila Pete Hegseth at ni Donald Trump dahil ang nakadiscover niyan ay yung satellite operator na si Ray Powell ng Amerika. At yan daw ay fixed structure. Ngayon, itong pangalawang nakita ay, di ba tinanggal na yon yung fixed structure na yon. At biglang lumitaw na naman at this time ay palipat-lipat ito. Movable, sabi ng balita. Parang San Telmo, no? Parang Saint Elmo. Parang Bulalakaw, palipat-lipat eh. So, ayon kay Armed Forces Chief of Staff Romeo Bronner ay meron daw 6 pala. 6 na tao na parang nandyan parang may biranda daw ang niyan, ang disenyo at nakikita yung 6 na tao. Ano kaya yan? Palagay ko ay isang observatory yan eh. Tapos diyan din sila na gumagawa ng research kung saan yung hinahanap nila na malaking deposito ng natural gas sa WPS kasi meron ngang trilyones bariles na sinasabi ang Amerika eh, na meron diyan sa WPS. Kaya ano kaya ito mga kababayan? Pag-comment sa ating comment section anong nalalaman nyo dito sa struktura na ito na biglang nawala nung 1 linggo and then lumitaw na naman ngayon pero movable na siya, yung palipat-lipat na. Grabe no. Ang China hindi talaga siya. Hindi siya nag-observe nung pinirmahan na Code of Conduct ng lahat ng mga bansa na nag-claim ng isla na huwag magtayo ng permanent structure sa mga isla dyan hanggat hindi na-resolba ang issue. Kaya ang Pilipinas hindi nagtayo eh. Ang ginawa ng Pilipinas, sinadsad yung BRP Sierra Madre na barko at ginagawang outpost natin. Kasi hindi yun istruktura eh, di ba? Barko yun. Mautak din ng ating, sino bang presidente naglagay niya? Si Pinoy ba yun? Ng BRP Sierra Madre, mga kababayan. Kaya eto, nagkasala na naman sa atin ang Pilipinas at sa international law dahil ang China ay gumagawa ng una fixed structure, ngayon dahil sa sinita sila ng Amerika ay gumawa na naman ng moving or itong palipat-lipat na parang observatory tower. At ano ang kayang gawin ng Pilipinas para mapalayas siyang mga inchik dyan? So dapat meron talagang gagawin ng Pilipinas na isang istasyon ng Navy or Philippine Coast Guard na palaging naka-standby dyan na barko sa Baho de Masinloc para naman medyo mag-alinlangan sa mga kilos dyan ng mga inchik. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Pag-comment na lang sa ating comment section sa mga nalalaman nyo dito mga kababayan tungkol sa moving structure na ito. At sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.